Okay, for the continuation of our discussion, we have now the vertical motion. At ang tatalakayin natin uli, again, free fall. So we have the free fall or vertical motion. So as a summary of all the equations that we have derived, we have the following kinematic equation now. So number one, we have the final velocity is equal to the initial velocity plus or minus g times time. And then we also have kinematic equation number two. Y is equals to BOY times t plus or minus 1/2 gt squared. And our third kinematic equation, by squared is equal to BOY squared plus or minus 2gy. So yan ang ating three kinematic equations na napaka-importante. Hindi lang sa physics, hindi lang sa dynamics, maging hanggang sa fluid mechanics na inyong magiging major subjects at ang hydraulics na rin. Okay, so let's continue. So anong portion ng hydraulics yung tatalakayin uli yung mga yan? Sa orifice, kailangan rin yan. Orifice is just one chapter sa isang subject sa hydraulics. It is actually your major subject in civil engineering. Let's proceed. Okay, let's talk now about the upward phase. Ano ba ibig sabihin ng upward phase? If I have an object, sa palm ko, itinapon ko yan, papaytaas, vertically upward. So ang movement ng object, nasa upward phase. Kasi pataas ang motion natin. So we have the upward motion. So how's that? Having a reference line or the horizontal line, let us have this object. Kunwari, yung object na hawak ko at ititapon ko yan, papaytaas, vertically upward. And let us just assume that the amount of velocity that I have applied once na iniagis ko papaytaas ang object, ang ating initial velocity is 20 meters per second. Any amount of velocity, assumption ko lang naman yan. Now, kapag yan ay ating itinapon papaytaas, okay, may series of movement tayo. Okay, ipagpalagay na lang natin na yung object natin. Ayan, nag-move lang konti papaytaas. At every point na nilalakbay ng object natin papaytaas, nagbabago ang velocity papaytaas. Okay? Bumabagal at bumabagal ang object hanggang sa makarating sa pinakaitaas. Assuming this object, may velocity tayo at tatawagin nating B sub A or velocity at A, at point A. Okay. Now, this velocity is actually less than the initial velocity. Mas maliit. Nag-move pa ang object natin ay taas. Tatawagin naman natin ang velocity nito na B sub B. And take note, ang B sub B is less than naman sa B sub A. Okay, dahil nag-move na papaytaas eh. Okay, move pa natin. B sub C. B sub C is less than B sub B. Habang papaytaas yan, lumilit ng lumilit ang ating velocity. B sub D is less than B sub C. And another movement, another position ng object natin. Habang tumataas, lumilit ang amount ng velocity kasi bumabagal. B sub A is less than B sub D. Yan. Napaka-detail. Yan. Yan. And then lumiit pa. Hanggang sa maris ng object natin ang hangganan nito na kaya niyang abutin. Kapag narisa ng object ang hangganan na kayang abutin using the amount of that velocity na 20 meters per second, na assumption lang natin, ang velocity ng object magiging zero. Kapag na-reach na niya ang maximum height at a certain time na kaya nitong
abutin. And that is our upward pace. Now, speaking of our upward pace, yan, may T-rise tayo. Yan ang mga kakalculate natin. Time rise. Ano na yung time na yung object? Ano yung magiging time na ang object? Mararating nito ang pinakaangganan sa taas. Naka ilang oras siya o naka ilang segundo siya. Ano ba yung time consumed? Okay. Not only that, ano ba yung height na kaya nitong abutin? And we call it as the maximum height. And afterward, ang sign convention ng ating gravity, dahil pasalungat talaga sa movement ng gravity, ang G natin is magiging negative. Lagi niyong tatandaan, kapag ang object, ang movement is upward, ang sign convention na ginagamit sa amount ng gravity is always negative. Kasama yan sa pag-aanalisa ng mga problem. Tandaan niyo yan. Huwag kakalimutan. At yan ang ating upward pace concept or analysis natin. Now, pagdating sa top, pag iniagis mo ang object, definitely dahil may gravity, babalik uli yan sa pinanggalingan. Tama? Tama ba, Banani? Sinabi ko? Yes po, sir. Okay, so we have now the downward pace. Assuming we have this object again. Ang final velocity natin kaninang v sub y, dahil ibang pace na ang pinag-uusapan natin, ang final velocity kanina ay siya namang ating magiging initial velocity sa downward pace. V sub y is equal to 0 will now be our final, initial velocity, not final. Final nung upward. Pero ngayong downward, initial yan. Ngayon, abang bumababa ang object, okay, pagpababa ang object, ayan, kunwari, at this point, eto na, nag-move na yung object, bumaba na ng konti, magkakaroon na muli ng amount ang velocity natin, hindi na 0. Abang bumababa yan, pababa ng pababa, bumibilis ng bumibilis ang mga velocity amount natin. Assuming hanggang G tayo dito, hanggang G tayo dito, so let us start first with velocity h or VH. Ang amount ng velocity at point h natin is actually greater than our initial velocity na Vy is equal to 0. Yan. Magmumubuli ang object natin, pababa. B sub I. B sub I then is greater than B sub H. Another movement. Yan. Paunti-unti. Yan. B sub K or velocity at point K. Ang velocity natin at point K is actually greater than velocity at point J. Ang ibig sabihin niyan, bumibilis at lalo pang bumibilis ang object natin. So, ang ibig sabihin niya, ang hirap umakyat, pero napakadaling bumaba. Okay? Even into reality, kapag aakyat ka ng bundok, napakahirap kasi may slope at napakatarik. Pero kapag bababa ka, napakabilis dahil sa epekto ng gravity. Walang kahirap-hirap bumaksak or bumaba. Pero napakahirap umakyat. Okay. That's reality. Moral lesson yon mga anak. Palalimin nyo lang. Okay. Isabel. And finally, we have now the final velocity. Yan ang ating hinahanap. Maliban sa time rise, maliban sa maximum height, hanapin din natin mamayang konti ang final velocity. Final decision. Wait lang na. Okay, so hindi lang yung final velocity ang pinapahanap. Hanapin din natin yung time down. Ang time down, mga anak, is yung time na from the top hanggang sa baba. Yung time rise is yung time from below papataas, papaitaas. Yung time down from the top hanggang sa ibaba, ano na yung time na na-consume
o nagamit o nalakbay ng object. Now, meron pang isang time. Ito yung tinatawag nating time pole. Anong ibig sabihin ng time pole? From the time na iniagis ko yung object, hanggang sa time na bumaksak yung object, bumalik sa pinanggalingan niyan. Ano yung total time? Yun ang ibig sabihin ng time pole. So yan ang ating concept regarding about free fall sa upward phase at downward phase. Now, i-apply natin ngayon ang ating napag-aralan sa slide na yan. Question so far, wala pa bang tanong? Klaro pa ba ang mga ibinaagi kong diskusyon sa inyo? Okay pa naman po, sir. Okay pa naman, okay. So, carry pa ninyo. Okay, let's proceed. Kapag downward, ang sign convention natin is positive sa G. At ang value ng ating G, alam naman natin lahat yan, 9.81 meter per second square. Okay, so let's proceed again. In this situation, let me apply now all what we have learned. Let me give you just one example, pero paiikutin natin. Lahat ng pasikot-sikot kailangan matutunan natin. Assuming I have an object sa aking mga kamay at yan ay aking iaagis papaitaas. And take note of this. Let's just assume that this is a reference line. Ibig sabihin, zero distance tayo dyan. Iaagis ko yung object, syempre definitely may velocity akong i-apply, may force akong i-apply or may vector akong i-apply, and that is 20 meter per seconds. Iaagis ko yan papaitaas. And that's it. Nagsisimula nang mag-move ang ating object hanggang sa ma-reach ng ating object ang hangganan nito sa itaas. Ang hangganan na kaya niyang abutin. And narisa ng object ang hangganan nito na kayang abutin. Okay? So naabot ng object ang height na yan. Ang tawag natin sa height na yan is maximum height. And let us assume that maximum height is having this symbol Y max. Once na na-reach ng object ang maximum height or ang height na kaya niyang abutin, ang final velocity again is 0. Siyempre, i-into yan. Okay, ano yung next question? Nung naabot na ng object ang maximum height na kaya niyang abutin, nakailang minuto o nakailang segundo? Ano yung time consumed? Nakailang segundo ba? Yan ngayon ang ating problem in this situation 1. Paano natin ngayon i-calculate ang time rise? May connection ito sa 3 kinematic equation na aking ibinigay kanina. Ang ibang mga estudyante, kinakabisado na lang yung formula ng time rise. It is actually, para sa akin, parang walang ka-effort kung kakabisaduhin mo lang yung formula. Mas mainam kasi kung magsisimula ka sa ganyan. Totoong naintindihan mo ang lesson mo. Kasi naintindihan mo yung konsepto. Kaya lang marami sa mga nagtitake ng licensure examination, mga nag-aaral, umaasa na lang sa formula. Okay? Kung pumasa ka lang dahil alam mo yung formula, nakuha mo yung tamang sagot, but sa actual, kung di mo alam ang mga ugat o pinagmulan, paano ka magiging epektibong engineer kahit na-license ka pagdating ng panahon? Ibig sabihin, kahit pumasa ka, salat ka pa rin sa kaalaman. Okay? So upward, gravitational acceleration, sign convention natin is negative. Kinimeto ko kanina. Ang movement natin papaitaas. So ang inahalap natin time rise. Anong kinematic equation ang pipiliin natin? If I will ask you to choose. Yung first po. Yung first. Sinong sumagot? Yung Sinong kausap ko? Sino sumagot? ako po, sir. Anong pangalan? Jillian po. Okay, Jeline. Very good. So, very good si Jeline. Nakuha niya. Using kinematic equation number 1, and this is our equation number 1. Okay.
Paano ko gagamitin ang equation na yan? How will I use this formula now? Analyze the situation. Substitute lang po, sir. Ano yung mga papalitan natin? Yung pong VY na 0, Okay? yung pong VOY na 20, And then? yung pong gravity na 9.81. And then? Negative po kasi pataas. Okay. Negative kasi papataas. Okay. Ano ang role ng T? Yun po yung hinahanap, sir, yung time rise. Time rise. Okay. Before we do that, before we do the substitution process, gamitin muna natin, let's just assume na wala muna tayong given na 20. Okay. Okay, tama si Jeline. Given ang tatlong yan, T will play the role of time rise. Lahat ng nasa formula, de-debate muna natin. Ayusin muna natin. Ang BY 0, kaya given ang BOY, hindi muna ako masasubstitute. Sa dalawang sign, i-plane ko is negative at ang T magiging T rise. Ayusin ko muna yung formula. At eto ngayon, transpose ko ang isang term, T rise equals to BOY, and then divide the entire equation by G. Yan, nakapag-derive tayo ng formula. Time rise is equal now to initial velocity divided by time. Okay? So, ganyan na-derive ang formula para sa time rise. Okay, yung iba, kinakabisado yan. Kung mas mainam, dapat alam ang pinanggalingan yan. So, direct substitution, 20 divided by 9.81 meter per second square. Ang ating time rise, 2.04 seconds. Klaro ba ang situation na yan? Tanong lang po, hindi po negative yung 9.81. Hindi siya. Kasi hindi pa na-transpose eh. Ito, na-transpose tayo. Okay. Malinaw? So, wala naman kasing time na negative. Paano? Pag nakakuha ka ng time na negative, ibig sabihin, hindi yun useful. Meaningless. Absurd siya. Kung na-quadratic ka, nakakuha ka ng dalawang value ng type, piliin mo yung positive. Okay? Iba kasi yung theoretical kapag gagamitin mo sa actual. Kailangan lagi mong pinipili yung positive. Just like in your numerical methods, kapag nakakuha ka ng dalawang value ng amount, definitely pipiliin mo yung realistic, yung positive, not yung negative kasi wala namang negative peso. Diba? Okay, let's proceed. Okay, another situation. But same problem. Ito uli yung object natin na itinapon ko papaitaas na may initial velocity na 20 meter per seconds at paunti-unti nakakarating yan sa kanyang hangganan sa taas. So, narisa ng object ang maximum height. Okay. At the time of 2.04 seconds. Sa time na 2.04 seconds, ang final velocity natin is 0. Ang ibig sabihin kasi niyan, narisa ng object ang hangganan nito. At yan ang tinatawag natin maximum height. Now, ang problem natin dito is kung paano hanapin ang value ng maximum height. Ano ba yung height na narisa ng object natin? So, paano natin yun i-compute? Again, let us compute for y max. But take note again of the sign convention of gravity. Negative pa rin kasi papaitaas. Now, anong kinematic equation ang effective? Yung pong second. Number 3. Sino nagsabi nung second? Ako po, sir. Jeline, tama rin. Pero sino nagsabi nung third? Ako po, sir. Anong pangalan? Bulutano po. Okay, actually pareho kayong tama. Kaya lang, doon sa kinematic equation number 2, yung y, kailangan natin ang tulong ng time na na-compute natin 2.04. Pero doon sa kinematic equation number 3, take note, kahit na hindi mo pa nakakalkula ang time, pwede mo nang mahanap ang y max.
Doon kasi sa kinematic equation, kailangan mo ng tulong ng kinematic equation number 1 doon sa number 2. Pero kung dediretso ka ng kinematic equation number 3, kahit na hindi mo pa nakalkula ang time rise gamit ang kinematic equation number 1, pwede mo lang ma-solve ang Ymax. So, pareho ko namang ipapakita dito. So, gamitin ang kinematic equation number 3. And what is that formula? Natatandaan niyo pa ba? by squared equals by squared negative positive 2gy. Ba? Okay, by squared is equals to boy squared plus or minus 2gy. So, tama. Yan. Okay. Paano ko gagamitin niyan? Ano yung mga akbang na gagawin natin habang nakikita natin yung concept, yung figure, yung sketch ng problem natin? Sir, wala po yung time. Okay lang na wala yung time. Mamayang konti. Pwede yan. Mag-arrive lang sa parehong sagot. Okay? Kinematic equation 3 muna tayo. Hindi nyo ba alam na kahit wala yung time, kapag ginamit mo kinematic equation number 3, mahanap mo ang Ymax? Connected pa rin yan. Opo, sir. Pero, pwede mo rin gamitin ang time rise. Kapag ginamit mo ang kinematic equation 2, mahanap mo pa rin ang Ymax at pareho lang ang lilitaw na sagot. Kaya nga sabi ko sa inyo, ipapakita ko yung pasikot-sikot na hindi ibibigay sa inyo ng mga libro na binabasa ninyo. Okay, ano ang gagawin ko dyan para ma-solve natin ang Ymax? Analyzing yung maigi, hindi pwedeng. Ano, sige anak. Katulad ng ginawa kanina, sir. Ano? Chapi. Katulad lang po nung ginawa sa time rise, sir. Okay. Sorry po. Yung Y Katulad po nung magiging... ginawa kanina sa time rise. Okay. Yung Y magiging... 0 po. Hindi, yung Y na 0. variable, hindi, yung Y dito magiging... Ay, ano? magiging... Y is equal to? Anong role ng Y? Anong role ng Y? Yan po yung max. Ymax po, sir. Ymax, okay. Anong sign ang pipiliin ko? Positive. Negative, sir. Negative. Bakit negative? Kasi, ano ba yung movement? Pataas, sir. Galing po sa Pataas. taas. Pag galing Hindi. pataas po. Pag galing sa taas, ang sign convention, positive. Galing sa baba, anong sign convention? Negative. Negative. Kaya nga ibinigay ko lagi ito, di ba? Sabi ko, kapag Negative, ang movement, mga anak, tandaan ninyo, kapag ang movement papataas, ang piliin yung sign na gagamitin, minus. Can you follow? Yes, sir. Okay. So, ano ba yung final velocity natin? Given ba? Opo. And that is? 0. Okay. Final velocity, 0. Ay. G, ang sign na gagamitin is negative. And then Y will play the role of Ymax. So lahat ng mga nandito sa formula natin, magkakaroon ng counting changes. And anyway, mga variables lang naman yan. Ang BY dahil 0, makakancel na yan. Magiging 0 na lang. Yan ngayon ang ating bagong equation. Ang Y naging Ymax. Among the positive and minus, pinili natin ang negative sign. Yung BOY square, hindi naman makaka-cancel kasi may value tayo. Okay, next. Algebra na lang. Transpose yung may negative sa left. So magiging 2GY max is equal to BOY square. Okay. Naintindihan ba hanggang dyan? Yes, sir. And then we divide the entire equation by 2G since ang ginahanap is the maximum height Opo. of Ymax. Yan ang ating derived formula kung paano hanapin ang value ng maximum height. Klaro ba? Klaro? Yes, sir. Opo, Okay. sir. So direct substitution, ang value ng ating maximum height is 20.387 meters. Direct calculation. So okay. Tama si Jeline.
Pwede rin yung kinematic equation number 2. Tama si Sharibel. Tama yung kinematic equation number 3 na gamitin sa paghahanap ng Ymax. So parehong tumama. At yan ngayon ang gamit ng kinematic equation number 2. Bakit pwede siya? Mag-aaray ba sa parehong sagot? Yan ang ating kinematic equation number 2. Okay, same analysis, same procedure, same method. Okay, ang Y magiging Ymax, ang T magiging T rise dahil T rise, papakit naman di ba? Then minus 1/2 G T rise then square. Dahil substitution, ang lilitaw na sagot ng Ymax is kaparehas lamang. Klaro ba? Natatandaan pa ba ninyo? Klaro ba? Klaro ba mga anak? Opo, sir. Okay, tandaan ninyo kapag hinahanap ang time rise, kinematic equation number 1. Kapag Ymax, kinematic equation number 3 and number 2 are both possible, are both correct. Okay, hindi lang possible, talagang posible. Okay, continue. Now, continuation ng problem natin. Again, uulitin ko yung movement para na-press lagi sa inyo. Ayan ang object na aking iaagis papaytaas. Paunti-unti nakakarating yan sa kanyang hangganan kung hanggang saan pwedeng makaabot. At kapag naabot na ang hangganan, ang velocity natin is 0. Sa problem natin, lumitaw na kapag naabot na ng object ang maximum height, nakakonsume ito ng time na 2.04 seconds sa maximum height na 20.387 meters. Now, kapag papaitaas, alam naman natin lahat na ang gravity, ang sign convention is negative. At ang By, ang tawag natin dito, is our final velocity during upward phase. Now, continuation. Ngayon, ito na yung time na ang object pababa naman. Okay. Dahil pababa na ang object, ang dating final velocity natin na By is equal to 0, ito na ngayon ang ating magiging initial velocity during downward phase. Nakakasunod ba kayo? Nakakasunod? Yes po. Okay, so pababa ang object. Habang bumababa yan, bumibilis ang velocity. Pabilis ng pabilis ang velocity. Hanggang sa makarating sa pinanggalingan uli ng object. Kung nakarating na yung object sa kanyang pinanggalingan, may dalawang ipinapahanap. Ang una, okay, take note of the sign convention, dahil pababa na yan, ang gravity natin, ang value nito, ang sign na gagamitin natin will be positive 9.81 meter per second square. Ang muna natin hahanapin is the final velocity or BFY. Kahit alam mo na ang initial velocity at ang final velocity ay equal lamang, to cease to believe pa rin. Dahil nasa science tayo. Ang dynamics of rigid bodies is a science. Tama? Ang physics is also a science. Ipakita ninyo kung paano naging equal. Hindi pwedeng yung sabi lang na equal yan. Ibig sabihin, kapag nakinig ka lang na equal lang yan, hindi mo alam kung paano naging equal, hindi sapat yung kaalaman mo. Salat ka sa kaalaman. Nakakaintindi ka lang. Okay. So, BFY is a question mark. And then, pinapahanap din yung time down. Yung time down, from top to bottom. Ano yung oras na na-consume? Inaanap. Now, bago natin hanapin ang time down, kailangan hanapin muna natin ang final velocity BFY kasi may role na gagampanan yan sa ating mga time na hahanapin pa. Okay, so how do we solve for BFY? What do you think is the effective kinematic equation that we may use so that we can solve for the final velocity BFY? Ano sa palagay ninyo ang kinematic equation na kailangan natin? Sir. Yes? Number 3 pa din po, sir. Number 3.
Number 3 po. Number 3. Any other option? Wala ba Opo, ibang sir. may set? Number 3 lang talaga. Okay, let us see kung tumama kayo. Tama. So using kinematic equation number 3, alam na natin ang kinematic equation number 3, kung ano yan. At kung saan ang pinanggalingan yan. Kasi sa simula kanina, ipinaliwanag ko kung paano yan na-derive. Lahat ng formula na ginagamit natin, na-derive natin. Okay? Swerte ninyo, nung kami nag-aaral, hindi na ituro lahat ng mga yan. Kasi ginawa nila kaming independent para lalo kaming maging matuto sa pananaliksik. Pero mas maswerte kayo kasi binibigay yan. Okay. by square is equals to boy square plus or minus 2gy. Now, paano ko gagamitin ang formula na yan? Tumingin kayo sa figure. Diyan kayo mag-analyze. Okay. Anong mangyayari? So y, anong role ang gagampanan ng y para makapag-solve tayo? BOY squared, sir. Hindi, yung y muna. Anong role ang gagampanan ng y sa equation na yan, sa ating figure? Zero po siya. Magsisiro yung y? Magagaling sa taas hanggang sa baba, inahanap natin. Magsisiro po. Pababa po. Okay, magagaling sa dito. Ano ba yung 20, nilakbay ng sir. object? Ano? 20 20 what? meter per second. Plus, I am pertaining to variable y, not velocity. Y max, sir. Y max. Y Ang max role ng po. y max. Okay, Y very max. good. Okay, anong initial velocity natin? YBY equal VY squared tapos plus. Hindi, ano yung value ng initial velocity natin? Pababa. Ano po, sir? BOY squared. Ano nga yung value ng BOY square natin? Ano yung, di ba? Sir, 20. 20 meter per second. La. Nalilito kayo. Wala pa, sir. Ang Sir, pinag-uusap- Zero. Kasi class, tinan Wala nyo, pa no? po. Ano pa pababa? Makinig muna kayo. Tapos na tayo sa pace na upward. Ang pinag-uusapan natin ngayon, Pababa po, sir. downward. Downward ang pinag-uusapan. Dito kayo tumingin sa right hand side. Yung eksena na pababa. Dito kayo mag-concentrate. So ano yung value ng BOY? Anong role nito 20. ngayon? Zero po, sir. Wala Zero. pa po, sir. Wala. Sir, zero po. Zero. Okay, zero. Okay. Galing Wala ka kasi ng itaas eh. Tama? Ayan. Sabi ko kanina, ang dating final Kukunin mo velocity pa na lang. BY is equal to 0. Ito na yung Magiging ating BOY. Yes. Ang BOY dito, ang magiging BY natin. Kasi ang BY yun ang ating initial velocity. Diba? Ang mga legend niyan, ang BOY, ito yung initial velocity. Ito yung final velocity. Kaya lang nag-change pace tayo. Nagbago yung amount ng initial velocity natin. Ang initial velocity from top to bottom, nung pababa ang object, ang initial natin, ang magiging initial velocity natin is B sub Y is equal to 0. Kaya yung B sub Y dito magiging B sub Y. Ang B sub Y naman dito na final velocity sa ating kinematic equation, ang magiging papel niya is BFY or B sub FY. Okay, palitan ko muna sila. Yan ang ating formula ngayon. Okay, naintindihan ba? Ang Y magiging Yes, Y max. Ang BOY magiging B sub Y kasi variable lang naman yan eh. Ang importante, naintindihan natin yung konsepto. Ang BY ang initial natin. So kung dati ito yung initial, mapapalitan yung variable niya. Ang BOY dati magiging BY kasi ang BY na ang initial at hindi na yung BOY. Naintindihan ba? Yes, Okay. sir. Ang Yes, dating final sir. na BY magiging Opo, sir. BFY. Okay. So, in this case, may value tayo ng BY, 0. So makakancel yan kasi 0 ang value. Kaya yan na lang ang ating equation ngayon. Kasi ito, nakansela ang BY square dahil 0 lang naman ang amount. Now, extracting the square root of both sides, dahil nakasquare ang BFY eh. Kapag in-square ko to, i-square ko rin yung nasa right hand side, hindi naman na magbabago ang meaning. Yan ngayon ang ating formula for BFY.
In hydraulics and in fluid mechanics, in advance, tawag dyan is theoretical velocity. Okay? Binibigyan ko lang kayo ng konting advancement sa hydraulics. So, theoretical velocity yan. Okay. So, direct substitution, makakalculate na natin ang BFY. At dyan natin mapoprove na ang initial is equal lamang sa final kung ang balik ng object ay sa pinanggalingan lang. Okay. Ang value ng ating BFY, 20 meter per seconds. I think makakakuha kayo ng 19.9998 siguro yan or something. Pag rinoundok mo, 20 meter per seconds pa rin. Sa makatuwid, ang initial velocity at ang final velocity equal lamang. Pero mas maiging patunayan mong equal talaga with calculations. To cease to believe kasi sa science. Okay. Now, tapos na yung eksena sa paghanap ng final velocity. Madako naman tayo ngayon sa time down. Okay. Kahit na hindi ko pa ipinapakita yung next slide natin, sa palagay ninyo paano maghanap ng time down? Anong kinematic equation ang gagamitin ko sa time down in advance? 1 po. Kinematic equation number 1. At yan ang ating ngayong aalamin. Klaro yan ha? Klaro ba ang discussion? Opo. Yes. Hindi pa tayo nangangalahati. Naka 80 minutes na tayo. Extend na lang tayo. No? Makikiusap ako ng 30 minutes. Bitin tayo. Opo. Yan. Initial velocity again. Kapakit ang object. Hanggang sa ma-reach nito ang hangganan. And then, yan ang ating time rise. Yan ang ating maximum height. Pataas is negative ang sign convention. Dating, ito ang ating final velocity. By is equal to 0. Okay, pababa ang object, ito ang magiging initial velocity natin. So, ang sabi nyo, kinematic equation number 1, para mahanap ang ating hinahanap na time down. Pababa ang object sa final velocity na 20 meter per second. Sa hinahanap natin is time down. So, sabi nyo kanina, kinematic equation number 1. And we'll see kung tama kayo. Sign convention ka pa pababa, positive ang value ng ating gravity na 9.81 meter per second square. Klaro ba?